Ating mga kaibigan, mula ho dyan sa DOST Pag-asa na siya po namang nakapagbigay ng magiging lagay ho ng panahon ngayong Miyerkules at napag-alaman po natin na free bagyo ho tayo ngayon ho, mga kasangga. Sa oras na 15 minuto makalipas po ang 7 ng umaga, mga kasangga. Sa ating pangunahing balitang pambansa, mahigpit na ipinatutupad ni Bureau of Customs o BOC Commissioner Ariel Nopomonesio ang no-tech policy sa ahensya, isang direktibang nagbabawal sa anumang uri ng suhulan at ilegal na transaksyon pinansyal. Ayon kay Nepomuceno, hindi ko konsintihin ang katiwalian sa loob o labas ng customs. Mula na sa unang araw ng kanyang panunungkulan hanggang sa huli, mananatiling non-negotiable ang naturang polisiya. Samantala, tiniyak ni Budget Secretary Mena Pangandaman na mas magiging mabilis, transparent at accountable ang pamamahala ng pondo ng gobyerno upang agad na maramdaman ng mamamayan ang benepisyo ng mga proyekto. Sa 2025 poso na discussions, iginiit ni Pangandaman ang pagtutok ng Department of Budget and Management o DBM sa tamang paglalaan ng pondo sa tunay na pangangailangan ng publiko, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Suportado rin ng Department of Budget and Management ang mungkahi gawing bukas sa publiko ang buong proseso ng budget deliberations mula Senado at Congress hanggang sa pagperma na ng Pangulo. Panawagan pa ng kalihim sa taong bayan, lalo na sa kabataan, na makibahagi sa kaalaman tungkol sa paggawa ng budget upang mapalawak ang partisipasyon at tiwala sa pamahalaan. Tiniyak ni Bureau of Immigration o BI Commissioner Joel Anthony Biado ang tuloy-tuloy na modernisasyon at reforma sa ahensya bilang suporta sa bagong Pilipinas program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Biado, nakatuon ang kanilang advokasya sa transformative governance, digital innovation at service excellence para sa isang bagong immigration. Sa unang kalahati ng taon, umabot sa halos 1,500 na illegal aliens ang naaresto ng BI. Karamihan ay sangkot sa scam hubs at online gambling. Kasunod nito, mahigpit ding ipinatupad ang Pogo Ban. Pinagmalaki rin ni Biado ang matagumpay na pagpapatupad ng e-travel system at integrasyon nito sa eGov app na magtagal o nagtanggal sa paggamit ng papel sa dokumentasyon ng mga biyahero. Dinagdag pa ang paglulunsad ng OFW Wing sa NAIA Terminal 3 para sa mas maayos na karanasan ng mga overseas Filipino workers. Sa aspeto ng seguridad, inilunsad na rin ng Advanced Passenger Information System para sa mga mas epektibong risk assessment at clearance ng mga lehitimong pasahero. Sa ikasyam na sunod na taon ay nananatili rin ang Pilipinas sa Tier 1 status sa US Trafficking in Persons Report, bunga ng pinaigting na anti-trafficking operations ng ahensya. Ngayong taon, ipinagdiriwang ng BI ang kanilang ika-85 anibersaryo na may pangakong mas mahusay na serbisyo sa mga susunod na taon. Samantala, ipinagdiriwang naman ngayong araw, July 30, 2025, ang pagtatapos ng National Anti-Trafficking in Person Awareness Month, kung saan magsasagawa ng press conference ang Interagency Council Against Trafficking o itong IACAT. Kabilang sa highlights ng okasyon ang pagbibigay ulat sa mga nagawa ng IACAT sa unang kalahati ng 2025, tulad ng pagbibigay ng mga pulisiya, mas pinaigting na anti-trafficking operations, survivor-centered program at mga training para sa mga katuwang ng mga ahensya.
Gaganapin rin ang Break All Chains Award na nagbibigay pagkilala sa mga individual at organisasyon na nangungunas laban sa human trafficking. May 8 kategorya ang parangal ngayong taon. Ang aktibidad ay bahagi ng World Day Against Trafficking in Person na ginugunita tuwing July 30 ng taon. Samantala, sa iba pang balita mga kasangga, matagumpay naman na nakauwi sa bansa ang nasa 18 OFWs at 2 dependents mula Israel sakay ng flight EY446 na lumapag sa NAIA Terminal 3 kagabi Hulyo 29. Ang kanilang repatriation ay bahagi ng nagpapatuloy na humanitarian mission ng pamahalaan bilang tugon sa epekto ng Israel-Iran conflict. Bagamat humupa na ang tensyon sa rehiyon, marami pa ring OFWs ang nagpahayag ng kagustuhang makauwi sa Pilipinas para sa kanilang kaligtasan at kapayapaan ng loob. Mainit silang sinalubong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pangunguna ni Deputy Administrator Ryan Uy, kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Migrant Workers o DMWD at ang MEIA Medical Team. Itinutulak naman ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John B. Cremulya ang pagkakaroon ng isang unified at systematic waste management system sa mga lokal na pamahalaan para matugunan na ang problema sa baha. Ibinahagi ito ng kalihim sa Post State of the Nation Address o SONA na discussion sa usapin ng Environmental Protection and Disaster Risk Reduction. Ayon kay Secretary Remulla, kailangan ng magkaroon ng iisang direksyon sa solid waste management sa Metro Manila. Tinutukoy din ito ang pangangailangan na maamendahan na ang ilang probisyon ng Local Government Code para maisakatuparan ng isang holistic approach sa garbage disposal. Iginit din ang kalihim na dapat magkaroon ng disiplina ang publiko lalo na sa tamang pagtatapon ng basura. Kasunod nito, kinumpirma ni Secretary Remulla na magkakaroon ng summit ang DILG kasama ang mga mayor sa Metro Manila para palakasin ang disiplina sa waste management. Samantala, nagpahayag ng suporta ang National Food Authority o NFA sa maaring pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa mga negosyanteng umano'y nagsasamantala sa presyo ng palay at bigas sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Sa isang pahayag, sinabi ni NFA Administrator Raleigh Lacson na patunay ito na tinutugunan ng Pangulo ang hinaing ng mga magsasaka mula sa kanilang mga reklamo, panawagan at mga isyong matagal nang kinakaharap sa sektor ng agrikultura. Kaugnay nito, tiniyak ni Admin Lacson ang matibay na pagtutulungan ng Department of Agriculture at NFA at ng Malacanang para maisulong ang mga reforma at kampanya laban sa katiwalian sa industriya ng bigas. Sa pamamagitan anya nito, masisiguro ang proteksyon at kapakanan ng mga magsasaka. Bagamat hindi agad-agad ang solusyon, tiniyak ng NFA na patuloy ang kanilang pagtatrabaho para sa tunay na pagbabago sa sektor ng agrikultura. Samantala, ibinaba naman mula sa Alert Level 2 ng Department of Science and Technology Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST Pag-asa. Sa Alert Level 2 ang status ng Bulkang Canlaon sa Negros matapos makitaan ng pagbaba ng aktibidad sa mga nakalipas na buwan. Ayon sa PBOX, mula nang maitala ang huling pagputok ng bulkan noong Mayo at 13, ay naging mas madalang na ang volcanic earthquakes at humina na rin ang pagbuga ng usok at erupts. At ito rin ay unti-unting bumaba ang pressure sa loob ng bulkan. Gayunpaman, hindi naman umano nangangahulugan ang Alert Level 2 na wala ng banta ng pagputok sa bulkan, kaya't hindi pa rin pinapayagan na bumalik ang mga residente sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone.
Ayon sa PBOX, patuloy nitong tututukan ang lagay ng bulkan. Babantayan ang anumang pagtaas o pagbabago sa mga minomonitor. Napalatandaan ang aktibidad ng bulkan at handang itaas muli sa alert level kung may sinyales ng panibagong pagputok sa bulkan. Patuloy ding pinapayuhan ang mga lokal na pamahalaan na panatiling handa ang kanilang mga komunidad sa loob ng PDC hazard zone. Sakaling muling tumaas ang aktibidad ng bulkan at mauwi sa magmatic eruption. Arrancada report. Oras natin mga kasangga, 25 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa ating Arrancada report mga kasangga, isang bagani o tribal warrior ng isang etnikong grupo na wanted sa murder at kidnapping ang naambus sa isang liblib na lugar sa Barangay Santo Niño sa Arakan, Cotabato nitong araw ng Lunes, July 28, 2025. Ang naturang bagani na si Johnny Corbala alias Commander Iring ay isa sa mga nasampahan ng kasong pamamaril patay sa Paris sa Italia na si Father Fausto Tentorio noong October 17, 2011 sa labas ng kumbento sa Our Lady of Perpetual Help Paris sa sentro ng Arakan. Isa itong highland municipality sa probinsya ng Cotabato sa Region 12. Sa ulat nitong Martes, July 29 ng mga leaders ng indigenous community sa Arakan at ng mga investigador ng Arakan Municipal Police Station. Sakay ng kanyang motorsiklo si Johnny Corbala, kilala din bilang Commander Iring, ng tambangan ng mga lalaking nakaabang sa kanya sa gilid ng kalye sa Purok 1B sa Barangay Santo Niño. Nag-crash ang motorsiklo ni Corbala sa hinang naturang ambush at agad siyang sa pilitang isinakay ng mga ambusers sa isang motorsiklo at isinama sa kanilang pagtakas. Hindi pa matiyak kung ano na ang tunay na kalagayan nito hanggang nitong umaga ng Martes. Inaalam pa ng mga investigador ng Arakan Municipal Police Station at mga intelligence agents ng Cotabato Provincial Police Office kung sino ang mga tumambang at dumukot sa tribesman na si Corbala. Si Corbala ay may kinakaharap na dalawang mga high-profile criminal cases sa dalawang korte sa Central Mindanao mula o murder sa Regional Trial Court Branch 17 at kidnapping naman and illegal detention sa RTC Branch 23 na matagal nang parehong naglabas ng mga warrant of arrest para sa kanya. Makikita naman sa larawan na ipinost ang motorsiklong minamaneho ng wanted na si Corbala nang siya ay naambus at kinidnap ng mga armadong kalalakihan sa isang liblib na lugar sa Barangay Santo Niño sa Arakan. Formal naman na uupo ngayong Miyerkules, July 30, 2025 bilang bagong direktor ng Police Regional Office 12 si Brigadier General Romeo Juan Macapas, kapalit ni Brigadier General Arnold Adiente na malilipat sa ibang unit ng Philippine National Police. Si Macapas ang direktor ng National Office ng Criminal Investigation and Detection Group bago siya naitalagang Pro 12 Director simula July 28, 2025 sa isang designation order na may lagda ni Major General Mary Vincent Ignacio, ang Acting Chief of Police o Chief of Directorial Staff ng PNP. Si Brigadier General Christopher Nortes Abrahano naman ang naitalagang kapalit ni Macapas bilang CIDG Director. Si Macapas kabilang sa Philippine National Police Academy Class 1995 ay naging direktor ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o PROBAR bago naging isang CIDG Director. Si Brigadier General Jason Carpio de Guzman ang pumalit kay Macapas sa pagka-direktor ng PROBAR nito lang June 2025. Napasuko ng iba't ibang mga unit ng PROBAR ang nasa 80 na mga miyembro ng magkaalyadong mga terror groups na Dawla Islamiyya at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, habang si Macapas ang Police Director ng Bangsamoro Region. Sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang PROBAR Director,
nakakolekta ng 124 na iba't ibang uri ng mga baril, 40mm grenade at B-40 anti-tank launcher at mga pampasabog ang mga units na sakop niya. Isinuko ng mga may-ari bilang tugon sa disarmament campaign ng pulisya. Gagawin ang pag-turnover ni Ardiente ng katungkulan kay Macapas bilang Pro 12 Director ngayong Miyerkules, July 30 sa Command Center ng Regional Police Office sa General Santos City, isa sa 4 na lungsod na sakop ng Region 12. Sakop din ng Pro 12 ang probinsya ng Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato at Sarangani. Nakikita din sa larawan na napagitnaan si Macapas ni Army Major General Donald Gumira, Commander ng 6th Infantry Division sa kaliwa, at si Brigadier General Erdard Catu ng 6th of 1st Infantry Brigade. Larawang kuha kaugnay ng kanyang official visit sa headquarters ng 6th ID sa Camp Siongco sa Dato Dinsinsuat sa Maguindanao del Norte noong siya pa ay Regional Director ng PROBAR. Sa iba pang balita mga kasangga, agad na kinumpiska ng tropa ng 7th Infantry Battalion ang iba't ibang mga armas pandigma na nakasilid sa isang sako na kanilang natagpuan sa isang abandonadong compound sa Barangay Lagantang, Isulan, Sultan Kudarat noong Lunes ng umaga, July 28, 2025. Ang nasabing sako ay may lamang 2 long-range caliber .50 bolt-action sniper rifles, isang M79 grenade launcher, 3 mga anti-tank rocket launchers, at isang B-40 anti-tank rocket ayon sa ulat ng 7th and IB na pinamumunuan naman ni Lieutenant Colonel Tristan Ray Baliescas. Sa ulat nitong Martes ni Brigadier General Michael Santos, Commander ng 6th o 3rd Infantry Brigade, nagpapatrolya ang mga tropa ng 7th IB ng kanilang napuna ang sakong may laman na mga armas ng kanilang siyasati ang kapaligiran ng abandonadong compound sa City of Quimondo sa Barangay Lagandang sa bayan ng Isulan, ang kabisera ng Sultan Kudarat Province. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng 7th IB ang mga armas pandigma, ayon naman yan kay Santos. Samantala, natagpuan naman ang bangkay ng isang 14 anyos na estudyanteng lalaki sa Purok Bonsain sa Barangay Kalanganan 2 sa Cotabato City. Kahapon yan, araw ng Martes sa Hulyo 29 ng taong kasalukuyan. Inumpirma ito ng mga otoridad na nalunod ang biktima sa Tamuntaka River noong Lunes ng hapon. Ayon sa ulat, ang biktima ay tinangay ng malakas na agos ng ilog. Agad na nagsagawa ng retrieval operation ng mga otoridad at mga residente. Ngunit hindi na ito natagpuan na hanggang kagabi. Muling isinagawa ang paghahanap kaninang umaga at tuluyan ng natagpuan ang bangkay ng biktima sa Barangay Kalanganan 2, ngunit wala na itong buhay. Samantala, matagumpay naman na naisagawa ng lokal na pamahalaan ng Parang o LGU Parang sa Maguindanao del Norte. Katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o PDEA-BAR ang orientasyon para sa drug-free workplace. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Regional Director Jel Cesario P. Castro ng PDEA-BAR. Ang orientasyon na naglalayong palakasin ang kampanya laban sa illegal na droga sa lugar ng trabaho ay nilarukan ito ng mga opisyal at empleyado ng LGU Parang. Personal na pinangunahan ni Municipal Mayor Kahar P. Ibay at ni Vice Mayor Abdulaziz Mahal T. Ali ang nasabing programa na nagpapakita ng kanilang buong suporta sa nasabing advokasya. Layunin ng programang ito na magkaroon ng kamalayan ang bawat empleyado tungkol sa masamang epekto ng iligal na droga at upang matiyak na ang kanilang lugar o ang lugar ng trabaho ay ligtas at malaya sa anumang impluensya ng droga. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Ibay ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon ng bawat isa upang mapanatili ang isang drug-free na komunidad. Dagdag pa niya, ang LGU Parang ay patuloy na maglalaan ng mga programa at proyekto upang suportahan ang kampanya laban sa iligal na droga.
Nagpahayag din ng kanyang pasasalamat si Regional Director Castro sa LGU para sa kanilang aktibong pakikilahok at suporta sa mga programa ng PDEA BARM. Umaasa siya na ang inisyatibong ito ay magiging modelo para sa iba pang mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Ang Drug-Free Workplace Orientation ay bahagi ng mas malawak na programa ng LGU parang upang labanan ang ilegal na droga at itaguyod ang isang malusog at ligtas na pamayanan para sa lahat ng mga residente nito. Samantala sa iba pang balita mga kasangga, patay ang isang ustad sa panibagong insidente ng pamamaril sa Barangay Ladtingan sa Pikit, North Cotabato kahapon ng tanghali, araw ng Martes, Hulyo 29. Kinilala ang biktima na si Ustads Montasir H. Osman Haron, presidente ng Barangay Manaulanan sa Tugunan SGA BARM. Ayon sa ulat, habang sakay ng kanyang motorsiklo ay pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang mga sospek ang biktima. Idineklarang dead on the spot si Ustads Montasir ng mga doktor. Inalarawan naman ng mga nakakakilala kay Ustads Haron na siya ay isang mabait at mapagkumbabang tao, kaya't labis ang kanilang pagkadismaya at pagdadalamhati. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang investigasyon ng PNP upang matukoy ang motibo at kung sino-sino ang mga salarin sa pamamaril sa ustads. Arestado naman ang isang lalaki dahil sa paglabag nito sa RA 9165 sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Barangay Pangaw sa Barira, Maguindanao del Norte itong gabi ng Hulyo 28 ng taong kasalukuyan. Kinilalang sospek na si Samir Bito Ayub, 30 anyos, may asawa at residente ng nasabing barangay. Ayon sa ulat ng Barira Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen bandang alas 10 ng gabi na nagsasabi na mayroong nagaganap na illegal na aktibidad sa isang abandonadong bahay sa nasabing barangay. Agad naman na rumisponde ang mga tauhan ng Barira Municipal Police Station kasama ang 3rd MP Police PMFC na pinangunahan ni Police Captain Rex P. Laurino na siyang hepe ng Barira Municipal Police Station. Pagdating nila sa sitio Tataya ay dito na nila nadatnan ng suspect. Sa isinagawang body search sa suspect sa presensya na rin ng isang barangay elected official, nakuha sa kanyang posisyon ang 7 maliliit na transparent plastic sachet na may pinaniniwala ang shabu na may tinatayang timbang na 0.06 gramo at may tinatayang halaga na 4,080 pesos, 3 disposable lighters, isang maliit na plastic canister at isang sling bag. Sa ngayon ay kasalukuyang nasa kustudiya na ng Barira Municipal Police Station ang arestado sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita pa rin mula sa Barira Municipal Police Station, arestado ang 30 anyos na lalaki ng mga operatiba ng Barira Municipal Police Station dahil pa rin sa paglabag nito sa RA 9165 alas 4 naman ng hapon. Kahapon araw ng Martes, Hulyo 29, inilala ang nasabing suspect na si Abdul Gani Angko Binasing, 30 anyos, may asawa at residente ng Barangay Tugaig sa bayan ng Barira. Ayon sa ulat ng Barira Municipal Police Station, nagsasagawa sila ng checkpoint operation sa Barangay Lipawan nang makatanggap sila ng informasyon na may magdadala ng iligal na droga sa nabanggit na lugar. Pinara nila ang isang lalaki na nagmamaneho ng motorsiklo at nang tanungin ang lalaki tungkol sa mga papeles ng kanyang motorsiklo ay napansin ng mga operatiba ang kakaibang pag-uugali nito na tila may tinatago. Nang buksan ang toolbox ng motorsiklo, natagpuan ng mga pulis ang isang improvised glass tutor na pinaniniwala ang may lamang methamphetamine hydrochloride o mas kilala sa tawag na shabu at isang disposable lighter. Dahil sa mga nakuwang ebidensya, dito na inaresto ang nasabing suspect ng mga otoridad. Sa ngayon ay kasalukuyang nasa kustudiya na ng Barira Municipal Police Station si Binasing at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
natin mga kasangga, 4 na pong minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Habang hinihintay po natin ang pagulat ng ating kasangga sa pagbabalita. Sa oras na 4 na pong minuto makalipas mga alas 7 ng umaga mga kasangga, ay atin na pong papasukin sa linya ng ating komunikasyon si Kasanggang Sir Jojo. Yes, magandang umaga po ng Miyerkules, Kasanggang Sir Jojo. Opo, magandang umaga at maayong buntag sa mga higala na po, mga silingan tapit, Kasanggang Jumar at ganoon din sa ating mga kasamahan po riyan sa ating po namang pinakasigat at tanyag na isang radio. The only radio station which is broadcasting in the area of Aaron of the Sick at sa lahat po ng ating mga magigiling na kababayan Bangsamoro, Aaron at mga Ilonggo, ganoon din ang ating mga bagahin, mga pakat at yung po ating mga kaibigan at yung po mga kababayan natin mga waray-waray ito Kasanggang Jumar, maayong buntag. Pero sa lahat, nais nating ibalita na ang paligid natin ngayon Kasanggang Jumar ay mukhang matindi ang yung dampi ng init sa ating mga balat. Yaong pong mga naglalakad naman talaga pagkatapos na umuulan, natural kailangan maninitis Kasanggang Jumar. Nais ko lang dugtungan yung sitwasyon na dati nagjajakit tayo ngayon ay sa mga ganitong oras at hanggang mga tanghalit, maghapon ay napapansin din natin yung ating mga babayan dyan mula dito sa Parang hanggang dyan sa Cotabato City at sa ibang area ay likas sa kanila ang pinapawis dahil nga dito sa pagbago-bago ng climate zone natin. Although maybe it's a part in the last day of the month July at papasok na itong buwan na Agosto. At sa ilan pong mga namulitong nating balita Kasanggang Jumar, ang ating pong mga kababayan ay patuloy at kahapon na ay isa tayo sa mga maluwal nating nakapagtapos ng requirements dyan po sa HELCAP, yung license to possess firearms. Lahat po ng mga kababayan natin, sigurado Mark, kahit ikaw ay meron ka ring ambisyon, meron ka ring plano, bumili ng baril, kahit na ikli lang yan, kaugalian naman talaga ng Pilipino, kultura natin yan, na tayo po ay magkaroon ng baril sa ating tahanan. Wala pong questionable yun yan. Pero sinasabi ni Colonel Sultan Salman Sapal na dapat responsable tayo Kasanggang Jumar. At kung baga sa Binisaya, dili lang sa pataka o subdit o pusil o pinahambog sa atong mga silingan nga kita may mga pusil kita. Unya, makadisgrasya gani tawon Diyos ko nga dito ang pagpasol Kasanggang Jumar. O, unsa pa, pag-raid sa pulis na ay mutugaan sa inyo kaya hapugon man ka, i-raid ay mong balay, dito naka magkapa-kapa na nakay kaso sa illegal firearms. Ang sinasabi ni Colonel Sapal, pagkakataon nila Kasanggang Jumar, na kahapon nga ay nagsimula na itong yung LTAP caravan na kung saan ginanap mo dyan sa Provincial Command, yan po sa Sarip, Kapunsuan, no? O sa Sarip, Abuak, yan po sa may kampo. Oo, hindi naman po bago sa kanila mga taga-Maguindanao.